Magandang umaga mga ka-agri. Welcome sa isa na namang episode ng Agrinihan, Bayanihan sa Agrikultura. Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa pipino. Ibibigay po namin sa inyo yung 7 simpleng paraan ng pag-aalaga at pagtatanim ng pipino. Coming up. Kung nagbabalak po kayo magtanim ng pipino sa bakuran, sa container, or kayo po ay gumagawa ng inyong sariling backyard kitchen garden, makakatulong po yung information na ito. Number 1 ay seed selection. Pili po kayo ng klase ng pipino na gusto nyo itanim. May mga variety po kasi ng pipino na malalaki, merong maliliit, merong Japanese cucumber. So, depende po sa objective ninyo. Kung gusto nyo po ng pang-salad, pili kayo ng variety, yung medyo malalaki. Pero kung gusto nyo pong gumawa ng mga pickles, ang piliin nyo po yung medyo maliliit na variety. Yan po yung perfect for pickling. Then, i-check nyo rin po yung seeds, yung pangalan ng seeds. Kung merong F1 sa dulo, ibig sabihin, hybrid po yan. Tandaan niyo, hindi po tayo makakakuha ng pantanim galing doon sa bunga na hybrid. Kasi, posibleng konti yung ibunga niya or maliliit. So, kailangan natin ulit bumili ng buto ng pipino. Pero kung yung binili yung seeds ay open pollinated, walang nakalagay na F1, hindi siya hybrid, pwede natin siyang pagkunan ng similya. Tip number 2 ay yung pagpupunla. So, tandaan natin, pag nagpupunla tayo, kailangan yung lupa natin medyo loose. No? Hindi pwede yung compact kasi mahihirapan po yung seeds na magpalago. So, kailangan buhaghag siya. So, lagyan nyo po siya ng mga pampabuhaghag. So, pwede yung ipa ng palay, yung coco wire. Tapos, samahan nyo rin po ng pataba, no? Galing po sa dumi ng bulate. So, para maganda yung paglaki ng inyong mga punla. Pero kung wala, pwede naman yung lupa, tapos haluan nyo lang po ng ibang mga organic materials para hindi siya mag-compact. So, mas loose yung soil. Then, tandaan natin, pag nagtatanim tayo ng seeds, kailangan po times 2 lang ng laki ng buto yung lalim ng pagkakatanim. Kasi pag sobrang lalim po, mahihirapan yung seeds na lumabas. So, sayang yung kanyang plant energy. And minsan, sa ilalim pa lang, lumalabas na po yung cotyledon. Paglabas niya sa lupa, kung swertein man siyang mabuhay, naninilaw na yung dahon. So, posibleng mastan or posibleng mamatay yung mga ganong klase ng pagpupunla, yung sobrang lalim. So, di baling mababaw lang, basta mabilis siyang makalabas doon sa lupa. Tapos, pagka tatabunan natin, budburan nyo lang ng konting lupa na buhaghag para malambot para sa mga seedlings. And make sure po na pag nagpupunla kayo, kailangan nakakakuha po yung seedlings natin ng sapat na sikat ng araw. Kasi kung hindi, mapapansin nyo malambot yung mga stem, madali mabali, tapos mahahaba yung mga punla. Kulang yan sa sunlight. Number 3, pwede na natin siya i-transplant pagka meron na siyang mga true leaves. Yung unang 2 dahon, yan po yung cotyledon. Pagka lumabas na yung kasunod niya na dahon, meron na siyang at least 2, pwede na po natin siya i-transplant. Pag tinransplant natin, alamin natin kung saan tayo magtatanim. Kung sa lupa, kailangan po yung lupa ay hindi po nababubara ng tubig. Ayaw na ayaw po kasi ng pipino yung naiistakan ng tubig. Madali siyang mabulok. Madaling magkaroon ng sakit yung kanyang mga ugat. So, i-check nyo po kapag tag-ulan. Tignan nyo kung binabaha yung area. Kung hindi siya binabaha, pwede natin siya itanim doon. Pero kung wala naman kayong lupa na pagtataniman, pwede po tayo magtanim sa container, sa net bag. So, make sure lang na medyo malaki-laki yung inyong pagtataniman. At least 1 gallon yung size ng inyong container para lumaki ng maganda yung inyong pipino. Tip number 4 ay fertilizer. So, kailangan po during early stage, bigyan natin siya ng fertilizer na mataas po sa nitrogen para hindi mabansot yung inyong seedlings. Kasi pag yan po ay kulang sa nitrogen, hindi gaganda yung kanyang dahon, mahihirapan po siyang magluto ng sarili niyang pagkain. Yung tinatawag nating photosynthesis. So, nangyayari po yun sa dahon. So, kailangan maganda yung dahon ng ating mga halaman para very effective sa kanya gumawa ng sariling pagkain, mabilis siyang lumaki. So, para po tumibay yung inyong tanim, yung inyong mga seedlings, pwede tayong mag-apply ng calcium-rich fertilizer. Then, pwede rin tayong magdagdag ng Oriental Herbal Nutrients. Itong OHN po, maliban sa pest repellent, pamatay peste, na organic, ito po ay nakakatulong din para i-boost yung immune system ng ating mga halaman.
Pag nagsisimula na pong magbulaklak yung ating tanim na pipino, nasa flowering and fruiting stage na siya. So, kailangan niya na fertilizer yung mayaman sa potassium para dumami yung kanyang bulaklak at dumami yung kanyang bunga. Nakakatulong din po yung potassium para i-improve po yung lasa ng bunga ng ating pipino. Pwede rin po natin samahan ng Epsom salt. Nakakatulong din po yun para i-improve yung lasa, gumanda yung ating tanim. So, during vegetative and flowering stage, pwede tayo mag-apply ng Epsom salt. Once or twice a month yung application. Tip number 5 po ay pruning. So, kailangan natin magbawas ng mga dahon, lalo na po yung nasa lower part, yung mga unang dahon niya. Kasi yan po madalas nagkakaroon ng mga fungus. No, pag nagdidilig or nag-uulan, tumatalsik po yung tubig galing sa lupa, kaya nagkakaroon po ng mga fungus. Ang madalas na umatake dyan ay yung powdery mildew. So, ang solution natin dyan sa mga powdery mildew ay yung mga alkaline-based na solution. No? Pwede po yung baking soda. So, yung baking soda po ay alkaline. So, ayaw po kasi ng mga fungus ng alkaline environment. Nabubuhay lang yan sila sa acidic. So, kapag mataas yung pH level ng isang environment, ng lupa, ng inyong tanim, hindi po basta-basta inaatake ng ganong klaseng peste. Then sa pruning, pwede tayong mag-toppings kung ang objective natin paramihin yung kanyang vines, yung kanyang sanga. Pwede tayong mag-toppings. Putulin nyo po yung pinakatalbos pag meron na siyang at least 8 dahon. Kasi sa dahon po, yung pinakatangkay ng dahon, yan yung tinatawag nating nodes. Diyan lumalabas yung mga side shoots, yung kanyang tendrils, yung kanyang pangkapit. So, diyan din po lumalabas yung mga bunga. So, wag kayong magta-toppings pag konti pa lang yung dahon kasi posibleng konti lang din yung kanyang isasanga. So, at least 8 to 10 yung kanyang mga dahon para marami po yung pwedeng paglabasan ng mga vines. So, pag nagbunga po ito, hindi siya guaranteed na pare-parehas po yung laki ng mga bunga kasi sobrang dami. Ang iba kasi single vine lang, pinapatuloy nila yung bunga dun sa main line para pare-parehas po yung size ng pipino. Kumbaga, nag-concentrate sila sa quality instead na quantity o yung dami ng pipino. Pero depende po yan sa objective ninyo. Kung pangbahay naman, walang problema. Pero kung pangbenta, ang hinahabol nyo yung quality, so concentrate lang po kayo dun sa mga ilang pirasong bunga, tapos palakihin nyo lang siya dun sa main stem. Kung yung objective ninyo pabungahin sa main stem, ang aalisin naman natin yung mga vines niya, no? Kasi magko-concentrate tayo sa pagpapabunga dun sa pinaka main vine ng ating pipino. Ang practice ko po after ng pruning, nag-a-apply ako ng organic fertilizer para mabilis makarecover yung ating tanim. So, iniisip ko kasi nasaktan yung ating halaman, kailangan meron tayong ibalik na something para sa kanya. Tip number 6 ay manual pollination. Kung napansin nyo po, konti yung bees or walang mga pollinators sa inyong garden, mas mainam po na mag-manual pollination tayo. So, tandaan natin sa cucurbits tulad ng pipino, magkaiba po yung bulaklak na lalaki at babae. Yung lalaking bulaklak, yan po yung bulaklak na walang bunga. Yung babaeng bulaklak naman, yung bulaklak na merong bunga. So, pipitas lang po kayo ng lalaking bulaklak, ipapahid nyo doon sa babaeng bulaklak para malipat yung pollen at mabuo yung bunga. So, yan po ay optional. Nasa sa inyo kung gusto nyong gawin. Pero kung akong tatanungin, kung konti lang naman yung inyong tanim, mas maganda po na i-manual pollinate natin sila. Pero marami naman pong ibang factors na nakakatulong para mabuo yung mga bunga. Pwede yung mga pollinators, yung mga insekto tulad ng bees. Pwede rin po yung hangin. Pag lumipad yung pollen or naalog yung puno, tumalsik yung pollen, nailipat dun sa babaeng bulaklak, pwedeng mabuo yung bunga. Pero kung gusto nyo po ng mas mataas yung percentage na mabuo yung bunga, gawin nyo po yung manual pollination. Tip number 7 ay harvest. So, pagka nagbubunga na yung inyong tanim, abangan nyo po, wag po natin hahayaan na mahinog yung bunga dun sa puno. Kasi pag nahinog po yan, iikli yung lifespan ng inyong tanim. Kasi iisipin niya na serve niya na yung purpose, nakaproduce na siya ng matured seeds na magpapatuloy ng kanyang generation, kaya dahan-dahan na po siyang mamamatay.
Tapos pag nag-harvest tayo, pag marami tayong nakuwang bunga ng pipino, kailangan mas marami po yung ibabalik natin. Yan naman yung practice ko, give more take less. Para mas marami ring ibunga yung ating tanim, kailangan mas marami rin tayong ibabalik sa tanim nating mga gulay or pipino. Sigurado yan, magbibigay din sa atin ng magandang bunga. Kung gusto nyo pong kumuha ng pantanim dun sa tanim nyong pipino, pag tingin nyo malapit na siyang mamatay, naninilaw na yung mga dahon, pwede po kayo magpahinog ng bunga as long as hindi po siya hybrid para makuha natin siya ng pantanim sa susunod na taniman. So sana po nakatulong yung information na to. Sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!